Yung epekto. Kay Professor Carl, kasi ang question din, Attorney JJ, is yung epekto dun sa movement. So from the point of view of civil society, yung mga NGO, sa tingin mo merong, ito, nagagamit palagi, chilling effect, yung kastigo dun sa mga nagnanais tumulong sa gobyerno through the NGO, civil society group. Isang epekto po, napansin ko over the days na yung Facebook page, for example, ng Kaya Natin Movement, ang daming bumatikos sa nangyari na parang, ano ba to, good governance, pero mukhang hindi naman pinapractice what you preach. So one effect is, there is a considerable number of people online who are having second thoughts about the movement. But I know the people, I have friends in Kaya Natin, and I've been part of it, and parang matitino naman talaga yung mga tao doon. So, may miyembro po ba talaga? Meron naman. Parang kine-question niya kung isang legitimate na Ako I could organisasyon attest po na meron talagang mga tao doon na talagang who go around and promote good governance. Nakakalungkot lang na nangyari to, pero tingin ko po, it's also a good time for civil society to reflect on how best to forward their cause. Congressman. Para in the aspect of transparency, ako po ay isang Kaya Natin champion. Kasama po si Secretary Jessie Robredo, si Congresswoman Kakabag-Aw, Congressman Bolet Banal, si Kiko Pangilinan, is also si Senator T.G. Ginggona. Kami po ay mga Kaya Natin champions. At para sa amin, sabi ko nga kay Harvey, the advocacy or the fight for good governance was never easy in the first place. You will expect all criticisms, but stay the course and continue with what you're doing. Congressman Erin, isa po sa kaya nasabon at nakula itong si Harvey Kenny, Senadora Santiago. Dahil bakit nga daw po sa opisina ni Senate President ibinigay at hindi sa inyo, sa prosecution? Ngayon, kakasabi nyo lang po, kilala nyo po siya. Well, call na po ni Harvey K. I wasn't consulted with regard to his actions. I'm sure his actions were individual, not as the group Kaya Natin, no. Although he's identified as the lead convener, pero individual action po ni Harvey K. yan dahil may natanggap po nga siyang information. Ngayon, kung yung tanong bakit hindi binigay sa prosecution, hindi ko alam. Hindi po siya lumapit sa inyo kahit kailan? Hindi po lumapit. Attorney Jay? Gusto ko lang liwanagin, no? Ang epekto nga nito, parang, yun nga, medyo nainis ang korte dito. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ang sinasabon na ni Senate President Enrile yung mismong grupo. I think it's the individual and the way he approached the court. Pero hindi natin sinasabing masama ang ginagawa ng grupong ito dahil doon natin makikita na may mga well-meaning pa rin tayong mga tao sa gobyerno na gustong-gustong linisin yung sistema. Kasi gusto ko itanong kay Mark, itong law student, dahil nung sinasabon si Harvey K. At talagang, ang lagi niya na lang sinasabi, to be honest with you, mukhang sinasabi niya lang talaga, pinapakita niya yung kanyang honesty at sinseridad. At siyempre, galit na galit nga si Senator Santiago. Sa tingin mo ba naging okay yung kanyang naging strategiya na lang na maging sincero at maging honest at kung ano man maging resulta nun, bahala na ang korte? Sa tingin ko po, okay lang yung ginawa niya kasi kailangan mo ipakita kay Senator Enrile na ano ka, honest dun sa ginawa mo, na wala kang bad faith dun sa ginawa mo. Pero the same, nasaktan pa rin si Senator Judge kasi pinoprotectionan lang ni Senator Judge Enrile yung kanyang credibility as Senator Judge. In fact, chairman siya ng Senate President siya at siya nakaupong chairman dun sa Senate Impeachment Court. Gio? Maraming salamat. Ngayon naman may katanungan tayo mula sa ating mga estudyante, si Maria Pinky Quinto ng Sacred Heart College, Lucena. Good afternoon po. Ang tanong ko po ay para kay Attorney De Faro. Gaano pa po katagal yung impeachment? Ngayong haharap na po si Chief Justice Corona. Kay Attorney Ifurong ba? Kay Attorney Angeles? De Faro. Ifurong. Ako hindi ko masasabi kung gaano katagal yan. Pero I think if ever they will present the Chief Justice, so by Tuesday tapos na dapat yan, no? But then I asked Congressman Erin Tanyadang kung they will still present rebuttal. Sabi niya hindi na. So I think by Tuesday tapos na yung trial, but then
we should also give time for the senator judges to consider all evidence for or against the Chief Justice, then let them have the pronounced judgment after na siguro. It will take them mga 1 month pa siguro after Tuesday. Congressman Erin, baka meron kang gustong idagdag kasi medyo... Well, ang basa ko naman, hindi lalagpas mga 2 linggo po ito. No? Sa Martes, titestigo po ang ating punong maestrado. Baka kung ito'y mahabang direct examination, 2-3 hours, baka sabihin po ng depensa, pagbigyan po natin makapagpahinga ang ating punong maestrado after the direct examination. Sa susunod na araw na lang po yung cross. So, Wednesday yung cross-examination. Thursday, depende rin kung gaano kahaba po yan. Kung maiksi lang, pwedeng both direct and cross can be held in 1 day. Pero kung mahaba po yan, it might take 2 days, and then the third day, both redirect and recross. Ngayon, ang tanong, kung mag-session po ang impeachment court sa Friday for closing arguments or Monday the following week. After closing arguments po, we will give, maybe the senator judges might want to have 1 week at least para sila po ay makapag-aral bago sila po ay maglalabas ng kanilang On this particular point, gusto kong tanong kay Attorney Trixie, dahil sa dami ng issues, Attorney Trixie, at maraming ang issues dito sa trial na ito, ano ang paraan para mapabilis? Pwede, alam natin sa trial, pwede mag-judicial affidavit, yun na lang yung kanyang direct, pwede nga mag-PowerPoint din. Sa tingin mo, ano yung pinakamagandang sistema para ma-facilitate yung pagtestimonya ni Chief Justice? Ang tanong bago niyan is, anong gusto ng akusado? Mabilis o hindi? Kasi it might also work in his favor kung may oras siya na magkwento on his own, at his own pace. Tapos merong opportunity siya na pag-isipan ang mga sagot dun sa ibang mga tanong. So, for example, agree ako kay Congressman Erin na may malaking possibility na ang cross will be the next day. So, kung tatanungin natin pa rin, paano yung pabibilisin? Baka pwede rin siya mag-power presentation doon. Power presentation ng Or power representation. Gio, Power presentation. Power representation. Baka tarpaulin ang next na ilabas. Soft or hard copy? Tawagin natin si Jeff Talanya mula sa Wesleyan University of the Philippines. Good afternoon po. Ang question ko po is for Attorney JJ. Ano po ang kalagahan ng mga tumistigo ngayong linggo po sa Article 2 of Impeachment? Alright. Sorry, medyo sa tagal na, parang ilang buwan na tayo dito. Ano nga ulit yung Article 2? Saliin. Anong kahalagahan nito? No? Parang hinighlight ng kanilang mga testimonya na may mga bagay na hindi na ilabas sa salin. Tapos na-highlight rin ito yung fact, ang usapin ng fitness to stay in a government position. Tanong natin kay Attorney Ifurong naman, from the defense perspective, dahil ebidensya ito ng depensa, Attorney Ifurong. On Article 2, ano nga bang natulong nito sa depensa? Ang salin lang kasi, parang ang point ng prosecution muna, no? Let's parang we take this into its proper perspective. Ano? Sinasabi ng prosecution, may mga assets si Chief Justice na hindi niya dineclare sa salin niya. Diba? Sinasabi naman ng defense ng Chief Justice na lahat ng asset ko dineclare ko. Diba? So, ngayon, ano nga uli yung tanong mo? Medyo matagal na nga po talaga itong trial. Parang ako lang yan, Para lang yung sa Article 2, Attorney, dahil itong mga ebidensya ngayon, may kinalaman pa rin sa Article 2. Ito si Harvey K, ito si Ombudsman. So, ano kung meron man ang naitulong nito dun sa, para patunayan na naideklara lahat or sinunod yung batas? Itong the last witnesses ni Chief Justice, alleged hostile witnesses, pinapatunayan nila na hearsay lahat yung mga testimonya nila, like yung kay Ombudsman Carpio Morales, tsaka itong mga sumunod na mga testigo. Napansin mo naman, pag tinatanong sila, hindi namin alam yon. Kaya galing sa AMLAC, galing sa ganun, diba? So, to my mind, hearsay yung, napatunayan nila na hearsay yung mga alleged complaints sa Ombudsman. So, pag hearsay yun, ibig sabihin, walang ebidensya as to the dollar account. Except, hindi ko alam kung anong nangyari sa previous presentation ng prosecution, kung indeed napatunayan nila na may dollar account. Pero kung itong pagbabasehan natin itong mga huling testigo,
parang napatunayan ng defense na wala talang ebidensya sa dollar account. So, kaya as a Chief Justice, I have no duty to declare in my SALN the alleged dollar accounts kasi wala namang dollar account. May follow-up question lang din. Speaking of Article 2, Congressman Erin, nakita niyo na po ba yung bagong SALN na final ni Chief Justice Corona? At kung may plano pa kayong gamitin ito? Well, unang, hindi sakop po ng impeachment complaint ang bagong SALN ni Chief Justice Corona. Pero kung naniniwala po siya na yung pinaglalaban po niya yung sincerity at transparency, dapat voluntaryo nilabas po niya. Pero hindi. Ginagamit pa rin yung Supreme Court Circular na kailangan na humingi ng permiso sa Supreme Court en banc bago ilabas po ang SALN ng bawat maestrado ng Korte Suprema. So, para sa amin, it defeats the purpose with regard to the fight against graft and corruption. Dahil kailangan, kung kahit sino mang opisyal ka ng gobyerno, dapat lahat yan ay nakikita ng taong bayan. So, sinubukan nyo po na maka-obtain ng kopya? Hindi na. Because first of all, hindi naman necessary para sa impeachment court. Ngayon, ibang usapin po ito kapag siya po ay umupo sa Tuesday at siya mismo maglalabas, no? Or may magtanong sa kanya na pakita nga po ninyo yung SALN. This is exciting, Cathy, dahil Attorney Trixie, paano kung sasabihin niya, everything is correctable, pwedeng i-declare ng tama, eto na nga yung aking bagong SALN na correct na. Actually, mahirapan siya dun sa correctable na part. Kung tatandaan natin, balikan natin, di ba? Nung umpisa, condominiums lang eh. Tapos nung lumalabas din yung salaries, kahit lumabas pa yung mga allowances, all within striking distance pa rin siya. At meron parang colorable explanation. Kaya lang, nagbago yung laro last week eh. Suddenly, may numbers na pumasok na hindi na within that range of colorable explanation. So, hindi na rin niya masasabi, yung pwede kong i-correct might be useful in the sense na dun sa batas ng Code of Ethics and Public Officers, it may still be used for prosecution under that offense. Pero dito sa impeachment, kung malayo masyado at hindi papasok dun sa colorable title, yung jury mo will not accept that explanation anymore. Mamikni. Yes, thank you, Mark. Meron po kasing nagsabi, dito sa huling araw ng Day 39 ng impeachment trial, hiniling po ng defense na dito po sa pag-summation, oral summation, mauna ang prosecution pagkatapos ang defense, tapos prosecution ulit, tapos defense. Papayag po ba ang prosecution para kay Congressman Erin? Well, ngayon pinag-uusapan nga po, yun yung isa sa mga mahabang diskusyon na last Wednesday among the Senate President and Justice Cuevas. Ngayon, pag-uusapan po sa caucus sa Monday kung ano ang magiging proseso sa closing arguments, no? Dahil gusto yata ni Justice Cuevas na bigyan sila ng pagkakataon na sila yung may last say. So, yan po ay pag-uusapan ng ating mga senator judges kung ano ba yung proseso. Dahil ang naging maliwanag lang po sa rules nila, dalawang prosecutors ang mag-close at dalawang defense. Okay, thank you, Congressman.